So good day nga sa inyo mga kalpan, no? For today's video vlog nga pala, quick update lang tayo dito sa Honda Click 160 natin na naka direct dry clutch. So version 2 to. Ayan, kung mapapanood nyo yung previous vlog natin sa pag-repack natin, no? Kasi nga nasunog yung DDC natin, sobrang init. So nung pag-uwi natin, ayan, pagka nag-overheat siya, natatanggal na yung mga pintura niya. Ayan, no? So nababakbak na. So itong pangalan, naka laser engraved kasi yan eh. So hindi naman matatanggal yan. So pag pinrepaint to, magiging mukhang bago ulit. Ayan, no? So yung mga grasa rito, sunog din agad. Tapos ito naman yung crankcase cover natin. Ayan. Kaya nga nagpalit ako nito kasi dahil nga dito sa housing nya, sobrang init. So yung grasa, ayan, no? Hindi edited yan, ha. Nagsisitalsikan dito. Ayan, no? King, kautin mo nga ng daliri mo yung itim na yan. Hindi, ito yung malapit sa bearing yan. Ayan. So yan yung grasa, pumupunta rito, tumatalansik. Ayan, no? Kita nyo naman, ha, diba? Tapos itong mga shims nya, ito yung mga nadudurog, ito yung mga debris. Ayan. So ang disadvantage nito, diba, nadudurog yung mga shims natin. So ayan, ha, pag pumasok ngayon to sa bearing, so magkakaroon ng sira dun sa bearing natin kasi umiikot yan eh. So pag umiikot yung torque drive natin, so di ko lang alam kung ilang revolution per minute yung ikot nito, kaya napupunta dito, no? Pag walang cover yan, kaya nasira, pumasok yung dumi, so sira yung bearing natin. So pag nabara siya ng dumi galing dun sa shims, yung debris, so masisira yung mga bearing natin. Yun yung disadvantage nya. So ito yan, pag nadudurog. So mamaya explain ko rin, no? So dito muna tayo sa shims na debris pag nadudurog. So papasok din yan dito. So di ba nag-repack tayo, kita nyo naman, no? High temp na yung nilagay natin, sunog ka agad, oh. Grabe, solid uminit, no? So umuwi tayo ng Pangasinan to Tarlac, mag isa lang natin, no? Pero nakita nyo naman, no? Sunog na sunog yung mga grasa dito. So pag nasunog yung grasa, tapos syempre umiikot tong torque drive assembly natin, so nililipad ng hangin yan sa loob. Pag pumasok yung debris ng shims dito sa loob, ayan, so pwedeng hindi na mag pre-wheel yan. So ang trabaho kasi ng bearing, umiikot-ikot yan para mabawasan yung friction. So kapag naggit-gitan na yan kasama yung mga shims, ayan, ito yung mga kumikinang na yan, so pag umipit yan dun sa loob ng bearing, masisira yung bearing ninyo. Tsaka pag nag-overheat to, ang masisira rin yung oil seal ng torque drive natin. So yun lang ang nakikita ko na pwedeng masira, no? Tapos nag-comment pa yung subscribers natin, ang sabi niya, pagka yung shims daw, syempre nandito nadudurog, so 'di ba merong mga butas yan sa likod, so diyan nalalaglag yan eh. Pwede rin malaglag dito sa labas, so pwedeng umipit yan dito sa belt, so pwede ring umipit dito sa pulley and drive face assembly natin, so magigit-gitan yan. Pwedeng masira yung face ng pulley and drive face natin, no? Pwede rin masira yung belt. So sabi nila kaya hindi siya pwede pang daily, hindi rin pwedeng pang long ride.
So ito, kung makikita niyo yung torque drive natin dito, medyo sunog ng konti, no? Ayan, tapos dito, and 'di ba kasi naglalagay tayo ng ano rito, grasa. Ayan, siguro kaya dun tumatalsik din, no, yung mga grasa. Pero nagtataka ako, sobrang dami ng grasa dito. So ibig sabihin, yung galing dito, pag umiikot siya, pag umiinit, nalulusaw. Ngayon kaya napupunta dito. 'Di ba yung previous vlog natin dun sa stock na CVT natin, pinakita ko rin, 'di ba, nung sobrang init, dito sila napupunta. Dito sila na-stuck. Dito malapit sa bearing, 'di ba? So ito yung sa stock crankcase cover natin, ha. Oh, 'di ba? So dito namumugad yung debris ng mga copper shims. Ayan, oh. Solid. So ito, tignan ninyo, ha. Salatin natin, no. Oh. Grabe ang kapal, oh. Tapos ang isa pang nakikita kong pwedeng masira rito dito sa DDC. So transparent lang tayo, para sa mga nagbabalak bumili in the future, meron kayong idea. So ang naisip ko rito, paano kaya pagka lumuwag yung butas ng pasukan ng shims. So ito, pakita ko sa inyo, ha. Ayan, tutok ko rito. So nung nabili natin to, bilog na bilog yung hugis nito. Pero tignan ninyo, habang tumatagal, nagkakaroon ng kanto dito sa bawat gilid. Ayan, oh. So malalim to, ha. Ayan, King, hawakan mo nga tong torque drive natin. Ayan, so pakita lang natin, ha. Ayan, oh. Kung makikita ninyo, ayan, oh, yung mga kanto rito. So ang mechanism kasi nito, kapag ka naka-minor ka, halimbawa naka-minor ka, maingay yan, tumataas baba kasi ito, kaya yun yung nagke-create ng maingay na tunog, yung parang tunog sira. So pagka nag-aarangkada ka, mga 0 to 120 yung takbo mo, yun maingay yun. Tas pagka nakabuelo ka na, umaangat na kasi to. So kaya pagka nakarekta na kayo, hindi na siya maingay. Ngayon pagka bababa kayo ng takbo 20 to 0, yun, kakalampag yan, bababa taas yan dahil sa ikot or sa revolution. So habang umiikot siya, bumababa taas yan, 'di ba? Ngayon nagke-create ng shape itong shims, nagiging umbrella type siya. Ayan, no? Kung mapapansin niyo, kumakapal yung taas dahil nga sa sobrang init, kumakapal dito. Kaya pagka subukan ninyong ipasok nyo ng baliktad, hindi nyo may papasok kasi nga makapal na yung shape nya. Kaya dapat yung pagkalagay ninyo, kung paano yung pagka lapat nya dun sa bell nya, ganun din dapat. Hindi nyo na maipapasok to ng baliktad. So ito yung pwede rin sumira dito sa DDC natin. So habang umangat yan, so pagka lagi kayo naka-minor, tumataas baba yan, eh. Tapos yung ikot nito ay yung formation nito, yung galaw niya paikot din. So bumababa taas yan na umiikot. So ngayon kapag katagalan, kumakanto to sa gilid, no. So ito kasi yung pinaka sagad nya, no. So dito kasi medyo may mailalim, no. Ayan, may ilalim dito. Yan yung pinakasagad na angat nya, pag ganyan. Ganyan yung sagad na ano nito, pag ganyan. Ayan. So ganito yung sagad nya pag umaangat yan. So kada ikot nyan, babataas yan, yung play nya umiikot. Kaya paano kaya pag lumuwag itong bilog, di ba? So di ko rin sure,
paano kaya no, ito yung mga bawat gilid niyan, left and right, may tama na no, ayan no. So i-close up natin ha, baka sabihin niyo AI edit. So dito pakita natin lahat ng butas no, ayan no. So dito may kanto na dyan, and dito rin. So medyo lumalalim na siya no, ayan no. So dito rin lumalalim na, ayan no. Dito rin. So sana nakikita nyo sa camera natin no. Ayan. So dito, ayan no, 'di ba? So lumalalim na. So ito, nasa 1K plus odo na siya no. Medyo mahaba to dati, ngayon umikli na lang siya. So ganito na yung itsura niya. So ganyan yung style kasi ng bell niya eh. Tapos pag umangat yan, nakapag ano na, nakatagilid. Kaya yung ano nito, yung kayod niya hanggang dito lang no. So kung kakapain nyo rin itong bell niya, ayan no, parang nagre-rainbow, yan yung shims. Ayan no, napakadumi. So yung disadvantage lang nito, madaling dumumi no. Tsaka hindi ko lang alam kung ano yung mga ibang parts na pwedeng masira rito. Pero sinabi ko na kanina yung mga possible cause, yung oil seal, yung mga bearing, yung belt, tsaka yung pace ng pulley natin. So yun lang. Maganda naman to, yung advantage niya, malakas siya sa arangkada. So wala siyang dragging. Ang ayaw lang nito, nung nagpalit tayo ng 14 teeth, so pagka arangkada medyo nahirapan siya. Mas gusto niya yung stock na gearing. Tsaka gusto nito magaan yung bola. So nasubukan ko to sa suwal, nahihirapan siya sa paunan, lalong lalo na pag may angkas kayo, tsaka may mga bit-bit kayo. Yun lang ang disadvantage nitong DDC. Pero pag ano, gagawa tayo ng iba pang content about dito no. So ngayon, ito lang muna yung maibibigay kong update sa inyo. So pagka meron pa akong napakiramdaman na kakaiba rito, tsaka pag-aaralan ko pa, so i-update ko kayo no. So yun lang mga kalpa, yung thoughts ninyo, mga opinion nyo, comment down below no, kung ano yung pwede ninyong mabigay na opinion or suggestion. So pag gusto nyo bumili nito, di ko naman kayo inikayat na bumili, nire-review lang naman natin to. Pwede nyo naman siyang bilhin dyan sa Shopee. So iwanan natin yung pagbibila nyo dyan sa pin comment at dyan sa description box. So lalabas din yan sa screen nyo. At dito na magtatapos yung video vlog natin about sa DDC. So wag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin. And thanks for watching.